Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Pro Japan. Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang taong nakakonect sa'yo. Hindi ko na gaanong i-explain kasi ginagawa naman na natin to. No? Vice versa tayo palagi sa mga gusto magpa-personal reading. Punta lang kayo sa YouTube channel ko o sa description below na dyan yung link ng aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye. O ilalagay ko dyan sa screen para makita nyo rin, para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Energy reading ha, energy hindi personal. No? Tingnan natin ang nararamdaman niya sa'yo, intention, action, behavior, yung nararamdaman mo, ang hindi mo alam sa connection to or hidden secret, at advice ni universe sa'yo. Tao na connect kay Scorpio, vice versa, energy reading po tayo. Anong nararamdaman mo kay Scorpio? Nararamdaman mo kay Scorpio? Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman niya sa iyo? Sa mga nagkahiwalay, sabi niya dito, sana maulit muli. Ano yung kanta na ano? Yun. Sana maulit muli. Yun ang sabi niya. Yun. May pinagdadaanan to. As in, meron siya pinagdadaanan. There's a hardship. Basta may pinagdadaanan siya. Nararamdaman niya maalaga ka raw. Maalaga, mapagmahal. Ganun. Yung sinasabi niya. Yun ang sabi niya. Vice versa. Sa mga, kung kayo is single at may nakakausap na kayo, no? Wag lang eengot-engot, no? Baka naman maging gaya kayo ng dati. 'Di ba? Na kung hindi kayo magbabago at hindi kayo natuto sa nakaraan, pwedeng yung dating nangyari sa inyo, muling maganap ito. Kaya ingat kayo. No? And then also, sa may mga third-party relationship, nararamdaman niya sa'yo, wala na andun yung point na when it comes of feelings, isa sa inyo putting a guard when it comes sa sarili. Alam mo yung point na yun? Naramdaman niya na, hindi ko alam, but there's a loss of control situation or pwedeng naguguluhan siya or pwedeng yung point na nagkakaroon talaga, syempre, because of the third party, meron nagkakaroon ng gambala talaga when it comes in this connection. Kumbaga, paulit-ulit na lang din yung sitwasyon. Well, it's your choice. Kung if you want to stay in this connection, it's your choice. Nasa yun. Yun. Yun ang nakita ko dito. Sa mga walang third-party relationship, nararamdaman sa'yo is, sa walang third party mapagmahal ka raw. Maalaga, maaruga. Kumbaga, hando yung point na porsigido or matyaga in some aspect of life na doon sa point na yun, naramdaman niya rin sa'yo is, minsan lang daw, hindi ko alam kung nawawala ka ba sa sarili mo or hindi mo alam at hindi ka ganon makapagdesisyon. Pwedeng nalilito ka or hindi ka lang ganon makapagdesisyon or pwede rin sa point na minsan nagkakaroon lang siguro ng mga bagay na dinidelay mo o nagkakaroon ng pagpalibar or pwede rin kasi na yung situation na may sakit ba kayo? Either there is someone is may sakit or pwede rin kasi situation na hindi kanya maintindihan sometimes ganyan or hindi mo siya maintindihan sometimes but still handun yung caring, handun yung love and caring and harmony ng situation na ito. Parang alam yung point na you are ready to fight when it come in this connection. O, diba? Sana walang third party yun baka assuming kayo. Assuming yun. Tingnan natin intention niya sa'yo, vice versa. Energy reading po tayo Scorpio. Intention mo kay Scorpio, energy reading, vice versa. Intention mo kay Scorpio. Tandaan nyo, hindi nyo to personal reading babasahin ko lang yung nakikita ko dito, kung kanino na to energy. Well, good luck. Okay, intention niya sa'yo.
Okay, intensyon sa mga nagkahiwalay, intensyon niya sa'yo, gusto niya pa rin makipag-usap sa'yo. Gusto niya pa rin makapag-usap, gusto niya pa rin na, kasi alam mo yung point na, ano, ikaw yung ano a person daw na matulungin, as in matulungin mo talaga. You're a person na nakapagbibigay sa kanya ng tulong o nakapagbibigay sa kanya ng pag-asa, nando sa point na yun, yun nakita ko, intensyon niya sa'yo, yun, parang gusto kanyang kausapin or meron siyang gustong sabihin sa'yo na medyo, siguro nga in the past hindi talaga naging maganda, parang nagkaroon ng struggle, nagkaroon ng ng hindi pagkakaintindihan, ando sa point na yun. Pero isa sa inyo, ano mayroon siya pinaninindigan, ano? Hindi ko alam po ikaw, pero may pinaninindigan siya. Pero sabi mo sa akin, hindi. Magulo yung isip nitong tao na to, as in magulo. Medyo ano siya I don't know why, siguro may gumugulo sa isip niya, may gumugulo sa isipan niya, or marami lang talaga siyang iniisip, pwedeng nato sa point. Pero gusto kanya, intention niya is to ano ulit, kausapin ka, to connect. Gusto ko na kausapin, gusto ko mag-open up sa'yo, mga ganun situation. Baka humingi ito sa'yo ng tulong. Kasi may pinagdadaanan siya. Yan ang gusto niya na ano. As in, ay may problema nga to. Haha. Good luck. Okay, sa mga single dyan, mag-ingat ka na lang. Ang mapapayo ko lang sa'yo kasi maaaring ikaw is mapapasok sa third-party relationship. Basta slowly but surely lang, no? Nando sa point na yon. And then also, o basta may mga struggle, sa mga in a third-party relationship. Intention niya sa'yo, kasi this person, ano siya alam mo yung point na wala siyang ganun na isang salita. Alam mo, Scorpio, ganun. Wala siyang ganun. Parang, hindi ko alam why, kung ano iniisip niya. Magulo kasi. Syempre, yes, there's a third party. Diba? May mga time kasi na nag-aaway na kayo. Hindi kayo nagkakaintindihan. Mga ganun. Kumbaga, andun yung point na, yung isa napaka very confident naman. O isa sa inyo napaka very confident. Isa sa inyo talagang nag-foot a guard talaga when it comes in this connection. Well, it's your choice if you want to stay or you want to go. Kung alam mo naman din na may third party, ikaw, di ba nasa iyo yun? O kaya ikaw yung third party or ikaw yung gumagawa ng third party, oh my God. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ganun bahala ka sa buhay mo. Kung papakontrol ka sa kanya, it's your choice, di ba? Ano lang yun. And then, ba't ka naman, kaya ka nga nakapagrelasyon para maging masaya. Di ba? Ano yung point na yun? Ba't ka makipagrelasyon? Pero if ever na hindi mo naman siya mahiwanan, kahit na alam mo na third party ka or ikaw yung gumagawa ng third party, well, focus. Focus ka sa sarili mo. Basta be ready lang sa mga pwede maganap o mangyari na parating sa'yo. Yun lang masabi ko sa'yo. Sa mga walang third party relationship, intention niya sa'yo is to love you. Kasi sabi niya dito, siya yung soulmate ko, ganyan. Gusto ko talaga siya ng partnership. Pero yun nga lang, kasi alam mo yung point na isa ka sa nakapagbibigay sa kanya ng lakas ng loob or confident. Tsaka sinasabi niya kasi dito talagang mabait at matulungin ka. Tsaka handun yung attraction, handun yung attraction will come in this connection. Sometimes, ang sinasabi lang dito is, may mga time lang talaga na makumpronta yung isa. Halimbawa, sa ka nagpunta, anong ginawa mo, anong ganito, ganyan. Parang makumpronta or pwede rin kasi na may mga situation na basta ganun. Pero when it comes sa wala naman kasing third party, pwedeng handun lang din yung point. Siguro may mga time na hindi ka lang din niya maintindihan or hindi mo siya maintindihan. May mga ganun lang. Huwag sana kayo mag-away. Siyempre, kung mag-away kayo, maging patient ang isa. Sa walang third party yun Minsan kasi may mga gulo or hindi pagkakaintindihan. Isa sa inyo mataas talaga yung ego. Ganun. Kumbaga may mga times din na nawawala ng alignment or mga sitwasyon na walang cooperation. Pwede na doon sa point na yun. May mga time na darating na ganyan. Well, natural kasi yun sa relasyon naman. Action behavior, vice versa, energy reading. Tsaka sabi niya matulungin ka, Scorpio. Matulungin ka.
Baka isa rin yun sa sitwasyon na nagustuhan niya talaga sa'yo. Siyempre, mahirap naman yung labis, di ba? Halatang may third party sa iba, kitang-kita na agad sa baraha. Okay, action, behavior. Sa action ng behavior niya sa iyo. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, vice versa, energy reading. Sa mga nagkahiwalay, wala naman siyang movement. Wala siyang movement. Pero naiisip ka niya. Wala siyang movement, pero pumapasok ka sa isipan niya. Maybe isa sa inyo, they always manifesting. Ano yun? They manifesting uli itong situation na ito. Pwede na doon sa point na yun. Sa action kasi, they want to improve this connection, pero hindi naman siya nag-action. Or pwedeng mag-action siya. Ang ano kasi nito, hindi ko kasi nakikita yung love totally ha. Sorry talaga. Pero titingnan natin, sa mga nagkahiwala, yes, naiisip ka pa rin niya. As in, kung siguro papasok ka pa rin sa kanya, sa isipan niya, natural naman yun sa na maalala ka niya or maisip ka niya. Lalo na pag ang sama ng ginawa mo sa kanya, maiisip. Sino ba naman hindi makakalimot doon, di ba? Ganun lang yun. Okay, sa mga single dyan, sa mga single, masasabi ko lang sa'yo, mag-ingat ka. May sikreto tong tao na to. Sa mga in a third party relation, yes, action behavior niya sa'yo. Sa kanya kasi, mas pinapahalaga niya yung sarili niya. Kapag pinahalagahan mo ako, papahalagahan kita. Kumbaga nandiyo sa point na wag mo ko madaliin sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Wag mo ko madaliin sa mga bagay-bagay. Parang wala naman siyang plano sa'yo. Parang wala naman siyang plano to improve this connection. Kumbaga, ewan ko lang, it's more on self kasi itong tao na to eh. More, or ikaw ito ha. Parang alam yung point, if you value me, I value you. Kung maiintindihan mo ko at iintindihin mo ko, iintindihin kita. Kung magiging mabait ka sa akin, magiging mabait din ako sa'yo. Parang naga. Alam ko naman, porket may third party na, iintindihin pa ba kita? Gusto mo yung marimar naman. Ay, wag na, di ba? Ang sakit nun. Yun. Okay. Sa mga walang third party relationship, ay sa single, ay yun sinabi ko pa, sa mga walang third party relationship, action behavior niya sa'yo, wait ka, dito kasi sitwasyon, nandito siya sa point na may mga bagay siya na iniisip na they want to improve. Alam mo yung point na yun. May mga bagay siya na iniisip na they want to improve pagdating with in this connection or sa mga bagay-bagay. Nandun siya sa point na yun. Andun din yung point of practicality, no? Ganun din sa mga may third party or walang third party, napaka-very practical nung tao, no? Nandun yung pagiging practicality. And then also is may paghiling eh, hindi ko alam pero may hinihiling, may hinihiling na situation na sana ganito, sana ganyan, sana ganun. Pero dahil wala naman kayong third party situation, maring isa sa inyo is nananahimik na lang sa mga bagay-bagay. Pero mabait naman. So, syempre walang third party, mabait. Talagang as in magbibigay siya ng effort and hard work when it comes in this connection. Kung mag-focus naman siya, mahaba yung pasensya, yun yung action niya. Then, napaka-very consistent naman ng tao na to. Yung, alam mo yung point na hindi siya magbabago as long as hindi ka magbabago sa kanya. Nando sa point na yun. Yun na nakikita ko sa kanya. Tingnan natin ang nararamdaman mo, Scorpio. Vice versa, energy reading tayo ha. Hindi personal reading. Okay, nararamdaman mo sa kanya, vice versa. Ang nakikita ko dito, sa mga nagkahiwalay, alam mo yung point na pinagsisisihan mo talaga na nakilala mo siya. Yun. Hindi ko naman sinasabi na either sa iba pinagsisihan mo talaga, sa iba naman pinanghihinayangan mo. Alam mo yung point na yun, nando sa point na yun, vice versa. Oo, nagkaroon talaga, you feel dissatisfaction
dito sa tao, sobrang lungkot yung situation, disappointed. But still, minahal mo siya. No? Well, natural naman yun. Minahal mo siya. Kumbaga nandun yung point na okay naman siya eh. It comes, sometimes siguro handun yung point of partnership, situation. Tsaka, alam mo yung point na kapag may gusto lang siyang ma-achieve sa'yo, or may needs siya, ganun. Nandun sa point na yun. Or ikaw sa kanya. Yun nararamdaman. It's more on feeling rejected, feeling mga ganun, lungkot, lost, feeling lost. Parang nawala siya sa, alam mo yung nag-iisip ka ng future, tapos biglang, because of sa nangyaring paghihiwalay, biglang, alam mo yung parang gumuho yung situation. Ganun. And then also, sa mga single, naramdaman mo sa kanya, andun yung pag-iisip, kung ano talaga, iniisip mo siguro, kung ano talaga yung intention sa, at kailangan mo talagang isipin. Kailangan mo talagang isipin. Pero, ingat, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo dan sa kanya, ha? If ever. Sa may mga third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, wala, alisin, ano na, disappointed. Yan, nadi-disappoint ka sa kanya. At maaaring mas nagpo-focus ka lang din sa sarili mo, sa nakikita ko dito. Yan, parang alam mo yung point na ano, nagkakaroon ka na lang self-questioning. No? Mga ganun. Mahal pa ba ako nito? Ano ba talaga gusto niya sa akin? Ano ganyan, ganyan, ganyan. Sa mga walang third party, nararamdaman mo sa kanya, para may mga iniisip siya na situation, or nararamdaman mo na may pinagdadaanan siyang lungkot, or meron siyang mga situation na nararamdaman mo na parang, um, I don't know, parang nalaloss of thought itong tao na to eh, no? Siguro nararamdaman mo ganun. Pero it's more on you thinking sa feelings mo sa kanya, parang may lungkot siyang pinagdadaanan, or may mga pinanghihinayangan, or may mga situation siya na gusto niyang ma-achieve and ma-fulfill. But still, you are happy. Happy ka sa tao na to. Yun, siguro, malakas lang siguro talaga yung pakiramdam mo pagdating sa tao na to na may iniisip talaga siya na malalim. No, nando sa point na yun. Basta nandun yung partnership, ano? Yun, naramdaman mo, napaka-very creative nitong tao na to, ganyan. Okay naman siya. They always thinking to learn. Sa mga walang third party yan, ha? Tingnan natin ang hindi mo alam sa koneksyong ito, hidden secret. Ikaw ito or siya, ha? Okay. Ang hindi mo alam sa koneksyong ito. Ang hindi mo alam sa koneksyong ito, itong tao na to, okay. Itong tao na to, ano to eh, siya yung tao na mahilig magpaliban or i-delay yung mga bagay o sitwasyon, or pwede rin na hindi siya yung tao na ano, na hindi siya makapag-decide. Either wala siyang sariling desisyon, or hanggang ngayon hindi siya makapag-desisyon to let go something in life niya, sa buhay niya, or hanggang yung point na may mga bagay pa talaga siya na hinihintay. Parang alam mo yung point na pag umaakit ka sa puno, di ba? Hindi ka makakakit hanggat walang tumutulak sa'yo. Parang ganun siya dito. Yun nakikita ko sa kanya. Loss of control itong tao na to. Tsaka parang walang pagbabago nangyayari sa kanya. Yun na nakita ko Tsaka parang may problema to. May problema talaga siya, as in, money, business, trabaho. May problema to. As in, meron siyang sitwasyon na hindi siya natututo eh. Hindi ko alam bakit. Parang minsan hindi niya ginagamit yung isip niya, yung utak niya. Hindi ko alam. Sa kanya, baka mas nauuna sa kanya yung emotion. Or, I don't know why, pero hindi siya, paulit-ulit yung sitwasyon na to, as in, wala siyang natututunan. Maaring mahina rin siya, mahina din yung loob niya, lalo pag nag-iisa siya, pwedeng nandun sa point, mas gusto niya yung palagi may connection, or ayaw niya siguro palaging gusto niya may nasasandalan, pwedeng nandun sa point na yung sa iba. Anak, patingin. Okay, tingnan natin yung advice sa'yo. Vice versa, ha?
Gumen ne? Anak, gumen. Ah, bakit? Mami na, nanimusti na yun. Mami shigoto silo ka ba? Onay-chang, Bibi, advice ni Universe. Bakit? Galit siya. Tigilan mo na daw tong tao na to. Sabi ka. Okay. When it comes sa advice, sinasabi dito is, we have the 6-6, oh. Sabi dito, basta wag lang over. No? Always try to control and balance in any situation in life. Iniinom, kinakain, pera, mga tao sa paligid. Iwasan mo maabuso ka, iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka, iwasan mo, syempre sa pera, I always think in the future, mag-ipon ka ng pera, handle rin yung point na yon. Kung may mga bagay na need to heal, to recover, i-recover. Forgiveness also is needed. Kailangan i-release mo daw yung mga pain o nakakasakit sa'yo. Siyempre is, you need to accept any situation into your life, ganun. Kumbaga mag-focus ka daw sa sarili mo, kailangan mo ngayon na mag-focus to invest to yourself, to your future, ang sinasabi dito. Habaan mo pa daw yung pasensya mo. Kung may mga time o mga sitwasyon daw na na-feel mo is na mapagod ka na, siguro accept all the lesson from the past, whatever holding you back sa nakaraan. This is a time to let it go or leaving behind. Yun ang sinasabi rin, ano. Tsaka move forward lang, move forward. Ang sinasabi to, be more on wiser and stronger this time. So nakita ko dito, kung may mga need to speak or kailangan mong mag-share o magsalita, magbigay ng opinion, sabihin mo daw, gawin mo, no? Siyempre, mag-open up ka, if ever, o mag-share ka ng problema sa mga taong hindi ka ibebenta, yan. Yan sinasabi rin dito. And then also, syempre, iwas ka sa mga conflict or magkakaroon ng mga complicated situation, iwasan mo yan, mga disappointment or mga intense, mga ganyan, or mga kalungkutan o ikalulungkot, iwasan mo yon. Syempre, alam mo na, halimbawa, third party, alam mo na third party, ano pa magiging ano doon, edi syempre disappointment and lungkot, 'di ba? Yun. Ba't ka papasok sa isang sitwasyon na third party na alam mong malungkot? Mga ganung sitwasyon. Example ko lang 'yun, okay? Yun. And syempre, give your effort and hard work talaga, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo 'yon. Pasaan-saan ka, the more na mag-focus ka to invest to yourself and to your future. Pasaan-saan ka, there's a good karma happen sa iyo. Pero iwasan mo na lang na ulitin yung mga nakaraang sitwasyon, iwasan mo yung mga kaguluhan o mga magiging sagabal sa buhay mo. Yan. Alam mo, may bad luck ako nakikita sa iba sa inyo. Or baka yung karma, may mga divine intervention ka ha. Yun. Siyempre, kung alam mo naman na may karma na sa kabila, sa third party, ba't ka pa makikisaw-saw? O di, isa ka na rin, kasama ka na dun. Diba? Well, choice mo yun. Basta, gamitin mo yung isip mo. Gamitin mo yung utak mo. Hindi ka naman bata na. Ang dami mo na rin na pagdaanan. Bakit naman uulitin mo pa yung iba? Bakit ka naman papasok sa isang sitwasyon na magiging bad luck yun? Diba? Yun lang yun. Matalino ka naman eh. Madiskarte ka naman. Diba? Gamitin mo yung strengths mo, yung knowledge mo. Ganyan. Yun yung sa point na yun. Kailangan mo baguhin yung direction mo sa buhay mo. Okay? Arigato naman, say God bless.